queridos amigos, bienvenido a mi canal. Okay, buenos días a todos. Time check, it's already 8:57. Happy Wednesday, everyone. Alright, I just wanted to make a very quick shout out to our new 2 subscribers. Leia Samantha, maraming salamat po ma'am. Hello sa iyo. And then Ray of the Sun, Blue Jeans Wrangler. Maraming salamat for always commenting on my videos. Maraming salamat po. Meanwhile, are you watering the plants? Yeah. one eternity later. Okay, so may nagtanong pala sa akin kung marunong na ba talaga ako mag-Spanish, magsalita ng Spanish. Okay, so sagutin natin yan. Alright, so hindi pa ho. Okay, actually I've been living here in Bolivia for 4 years, pero sad to say na hindi pa ho ako marunong talagang magsalita ng Spanish. Marunong ako ng mga basic lang. Yung mga everyday talaga na naririnig ko na parang, hello, kumusta? Como te siente? Yung mga ganon. Pero hindi siya, yung conversation na malalim na parang long conversation, hindi pa ako marunong ng mga ganon. Nakakaintindi ako, I could understand the phrases, the questions, but definitely I could not speak. Did you see yourself? Alright, I could not speak very well. Okay, I could understand, I could make very little phrases, pero hindi siya, pero grammatically wrong. Okay, alam mo yun, yung parang nakakasagot ako, pero grammatically wrong. Tapos, naiintindihan naman nila yung mga kaibigan ko, kapamilya ng asawa ko, naiintindihan naman nila yung ibig kong sabihin minsan, okay. Kasi alam nila na hindi pa ako talaga marunong. Pero kasi, madali lang naman siyang matutunan kung inaaral mo talaga siya everyday. Meron akong kakilala dito he was from Washington, he passed by, he's my neighbor pala, I didn't know about that. He passed by here one time, tapos nag-hi siya sa akin kasi nag-karaoke kami, hapon yun. Nasa labas pala siya, tinitingnan pala kami ng anak ko, nasa labas siya, tapos sabi niya, ang galing-galing mong mag-English, pumalakpak siya, sabi ko, kasi, I'm not a Bolivian, Filipino po ako, sabi ko sa kanya. And he was 23 years old, I guess so. Yeah, when I talked to him, and then he was from Washington. No, it's not from Washington. He's from Virginia. And he told me na he's been living here for 3 years already, and then he couldn't find a job because nga he couldn't speak Spanish at all. So, nag-study siya ng Spanish talaga, guys. Meron naman ditong mga Spanish na mga course kung gusto niyo mag-aral ng ibang lingwahe. Meron naman ditong mga academy, yung parang ganon, or institute, yung parang ganon. Sa akin, hindi naman masyadong applicable yun sa akin kasi I am a housewife, a mother. Siguro kung wala akong anak, siguro I would take that class na ganon. Importante yun, lalo na kapag sumira ka dito kasi how would you be able to find a job? Tingnan natin itong batang to kasi gusto niya. Alright, so importante talaga siyang matutunan kasi how would you be able to find a job kung hindi mo matutunan talaga yung Spanish na language. Pero madali lang naman, hindi mahirap guys, lalo na sa ating mga Pilipino dahil marami naman tayong words na Spanish words, di ba? Yung sa Spanish kasi guys is meron ding mga rules when you learn Spanish language. Meron yung mga rules katulad ng sa English, merong mga past perfect tense, mga ganun, past present or present past participle, future, mga ganon, mga future tense, mga ganon. Meron din yun sa Spanish na rule kapag nag-aral ka. Kaya, nalilito ako minsan. Hindi naman talaga siya mahirap aralin, pero nakakalito talaga guys, kasi napakarami talagang words nila dito sa Spanish. Hindi lang siya katulad ng sa English, pero, it's easy to learn. It's easy to learn the language. If you are really, dedicated, if you are really very interested to learn the Spanish language, madali lang siyang So, what I'm doing is that, nanonood ako ng mga movies sa Netflix, and then, of course, English with Spanish subtitle, or Spanish siya, tapos may English subtitle. Ganon yung mga ginagawa ko. Alright, so, mga basic lang yung naiintindihan ko. Tapos, actually, hindi pa talaga ako marunong mag-Spanish, okay? So, I really wanted, so minsan, kasi lalo na, dahil yung asawa ko pala is hindi kami nag-i-Spanish dito. So, yung ginagawa ng asawa ko, minsan nag-i-Spanish kami. Sabi niya, okay, mag-Spanish tayo ngayong araw, walang English, hindi ako nakakaintindi ng English. Ganon siya. So, meron kaming mga ganon, kasi gusto niya matuto talaga akong mag-Spanish. Gusto ko rin, okay? So, ginagawa namin yun.
Tapos, kinokorek niya ako kung merong mali dun sa grammar ko. Gusto ko rin yun, at least natututo talaga ako. Pero at least ngayon, mas nakakaintindi na ako. Kasi dati talaga, guys, grabe, yung una kong dating dito, talagang paiyak-iyak talaga ako kasi hindi ko sila maintindihan. Gusto kong, marami akong gustong sabihin, pero hindi ko nasasabi. Alam mo yun, yung parang, you are in a group, tapos, hindi mo sila naiintindihan. Yung parang gusto mong sumali sa usapan pero hindi ka makasali kasi hindi nakakasalita. Hindi ka talaga nakakapagsalita. So it's very parang nakakalungkot yung ganun. Kaya it's more prone of mga loneliness and sadness. Kaya yung mga may balak talaga na mag-asawa ng ibang lahi, tapos ibang lingwahe, ay naku, talagang ramdam ko kayo. Except na lang dun sa mga nakapag-asawa ng English, yung language, 'di ba? Kasi tayo namang mga Pilipino, naman tayo, marunong naman tayong mag-English, pero yung ibang lingwahe talaga na dapat inaaral or alam mo yun, it takes a lot time to talagang mahirap yun. Kaya alam ko yung pakiramdam ng ganun. Alright, so nung pagdating ko dito pala, pumunta kami sa isang meeting. Alright, pumunta kami sa meeting. Tapos yung nagsasalita sa harap, alam nyo, sinasabi ko talaga hindi ko talaga yun malilimutan. I will never forget that time na we went on a meeting, and then yung taong nasa harap na nagsasalita ng Spanish, talagang nakatingin lang ako sa kanya. Tapos, alam nyo yung nasa isip ko, tinitingnan ko ang mga tao sa paligid ko na nakikinig sa kanya. Tapos, ang nasa isip ko, sabi ko, paano kaya naiintindihan itong mga taong ito, itong pinagsasasabi ng lalaking ito na nasa harap, na hindi ko talaga maintindihan, except for the numbers. Okay, yung mga numbers kasi nga, we in the Philippines, meron tayong mga Spanish na mga words that include some of the things, and then mga numbers, di ba? Except for the numbers, yun lang yung naiintindihan ko, pero wala talaga akong ni isang phrases na maintindihan sa kanya. Yun, I will never forget that. Sabi ko, paano ko kaya maiintindihan tong taong tong nasa harap sa akin? At saka, paano siya naiintindihan? Sabi ko, amazing. Pero sabi ko talaga, is very amazing na itong mga taong to nakakaintindi dito sa kanya. Okay, isa sa mga bagay na nakatulong sa akin is yung tinaka ako sa biyanan ko. Okay, nung nakatira kami sa biyanan ko, may tindahan kasi yung bahay niya. So, may mga taong pumupunta doon. Okay, so, naririnig ko yung kung paano sila magsalita, naririnig ko kung anong mga ginagamit nilang mga words or phrases, yung mga ganun, yung mga simple questions. So, yun yung isa sa mga dahilan na unti-unti kong naiintindihan. Kasi bakit? Anong mga naririnig ko? Sinesearch ko yun sa Google. Ano kaya ibig sabihin nitong word na to? Kasi narinig ko siya ngayon. Ano kaya ibig? Yun pala. Yung parang ganon. So, ganon ko natutunan. At saka, alam nyo, napaka-importante talaga na you are surrounded with people talaga who speaks the same language. Lagi mo siyang naririnig. You are surrounded with those kind of people. So, para ba tayong mga bata ba? Kung anong mga naririnig natin sa paligid natin, yun yung ginagaya natin. Yun yung imposible. As long as you are willing to learn talaga. Nalilearn naman siya. So, meron ding isang Pinay dito na the same with me, 4 years na ito. And then, may trabaho na siya ngayon. Pero parang magkatulad kami. Parang hindi pa kami masyado talagang marunong. Pero at least, nakapagtrabaho talaga siya. As in, it's really, truly a blessing yung ganun. Kasi hindi lahat nabibigyan talaga ng mga ganung opportunity. Alam nyo, nag-apply din ako as dito. May in-applyan akong isang institute, English Class Institute. Nag-apply ako bilang isang English tutor. Tapos kinontak ako, sabi pa, pupuntahin ako doon sa opisina nila for an interview. Ngayon, hindi ako nagpunta kasi sabi ng asawa ko, wag na kasi kulang pa yung mga papeles ko at saka hindi pa talaga ako marunong mag-Spanish. Sabi ng asawa ko, maghintay ka lang. So, marami akong ina-applyan dito talagang trabaho, guys, pero hindi ko talaga siya makuha-kuha kasi dahil hindi talaga ako nakakapagsalita ng Spanish. Importante talaga yun kasi yung mga tao dito hindi nakakapagsalita talaga ng English. Understand? Alam mo yung kapag may nakakarinig na nag-English ako, talagang lumilingon kasi yung mga taong yun yung mga nakakaintindi ng English. Yun yung mga, siguro mga nag-learn ng mga English. Kahit mga bata, alam nyo, nasa school, tinuturo naman pala siya sa school sa mga bata, kahit nasa university, I guess so, or I don't know. Parang tinuturo naman siya, pero hindi lang talaga nila ginagamit because it's not applicable dito sa country nila. Diba?
So, Spanish talaga yung dito. So, kaya medyo mahirap. So, but anyway, nakapag-adjust naman ako. Ngayon, hindi ko talaga siya masyadong nagagamit yung English na yun. Kasi ngayon, I'm speaking with my son in English. Hindi Spanish, English. Pero itong anak ko, mas marunong pang mag-Spanish, marunong siyang mag-Spanish and English because of watching YouTube videos for kids. So, yung pinapanood niya is English and Spanish na YouTube. So, marunong siyang mag-English ng mga numbers, ng alphabet. Marunong din siyang mag-Spanish ng numbers and alphabet. So, buti itong anak ko kasi bata pa siya. Wala naman siya ibang iniisip kasi alam niyo yung bata, madali naman yung, parang sponge naman sila, madaling nakaka-absorb ng kung anong mga naririnig nila sa paligid nila. So, mas madali niyang natutunan yung mga lengguwahe yun. So, dalawang lengguwahe yung inaaral nito, English and Spanish. So, wala namang problema sa English talaga kasi kaming mag-asawa talagang English yung ginagamit namin. Nga, minsan nagbibisaya ako, nagagalit yung asawa ko, lalo na kapag naririnig niya kasi ayaw niya na malito yung bata, tapos mag-Tagalog pa, tapos mag-Bisaya, English, Spanish, ayaw niya. So, gusto niya lang English and Spanish talaga yung naririnig. Ayaw niya nang nagbibisaya ako sa anak ko. Nagagalit siya. So wala tayong magagawa doon. Pero, yeah, natututunan naman lahat ng bagay, guys, no? As long as you are very willing to learn, diba? So, siguro, in time soon, matututunan ko rin yun. A few moments later.
few moments later. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say. 'Cause out of this paradise, I'm talking